Ipinanganak sa isang log cabin sa Saskatchewan noong 1876, si Hulda ay isa sa 18 magkakapatid. Noong siya ay bata pa, labis ang kanyang hilig sa pagkain ng karne at matatamis, kaya't umabot sa 160 na libra ang kanyang timbang noong siya ay 16 na taong gulang pa lamang. Gayunpaman, bago siya mag-18 taong gulang, naging isa siyang Kristiyanong naniniwala sa Biblia. Nang mapagtanto niyang sina Adan at Eva ay mga vegetarian na nagtrabaho sa hardin, itinigil niya ang pagkain ng karne at nagsimulang mag-ehersisyo at mabilis na nawala ang kanyang labis na timbang. Noong 1927, pinakasalan ni Hulda ang kanyang high school sweetheart na si Samuel Crooks, na nagpakilala sa kanya sa camping at hiking. Ngunit noong medyo may edad na siya, ay saka pa lang niya sinimulan ang pag-akyat ng bundok bilang libangan. Noong 1962, sa murang edad na 66, inakyat niya ang Mount Whitney, ang pinakamataas na bundok sa kontinental na Estados Unidos. Pagkatapos noon, inakyat niya ang bundok bawat taon mula 1962 hanggang 1982, maliban noong 1965 dahil sa masamang panahon. Kilala sa magiliw na tawag na Grandma Whitney, matagumpay na naakyat ni Hulda ang 14,500 na talampakang bundok na may kabuuang 23 na beses sa pagitan ng edad na 65 at 71. Sa kalaunan, hawak niya ang 8 senior Olympic records para sa mga kababaihang higit sa edad na 80, kabilang ang isa para sa marathon. Si Hulda, na payapang pumanaw noong 1977 sa edad na 101, ay iniugnay ang kanyang mahabang buhay at mabuting kalusugan sa pananampalataya sa Diyos na nagbigay inspirasyon sa mga tao. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki, na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan, datapuat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Henesis Kapitulo 2, versikulo 15-17. Ang kwento ni Hulda ay isang magandang halimbawa na hindi pa huli ang lahat para baguhin ang ating pamumuhay para sa ikabubuti ng ating kalusugan. Tulad sa buhay ni Hulda, ipinakita niya ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili. Pinili niyang baguhin ang masamang nakagawian, nang maunawaan niya ang halaga at kabutihang dulot ng magandang kalusugan. Itinuturo nito sa atin na ang pag-aalaga sa ating katawan ay isang responsibilidad na nagbibigay daan, upang tayo ay maging malakas at kapaki-pakinabang. Bagamat tila imposibleng marating ang rurok ng tagumpay, dahil sa mga limitasyon ng ating pisikal na kalagayan, ang tibay ng loob at determinasyon ang nagsisilbing lakas upang unti-unting akyatin ang matatarik na landas ng buhay. Dapat nating itanim sa ating isipan na hanggat tayo ay may hininga at lakas, hindi pa huli ang lahat upang magtakda ng mga bagong layunin at pagsikapang marating ang mga ito, sa pamamagitan ng walang maliw na tiyaga at pagtitiis. Sa ating araw-araw na pakikibaka, kung ibibigay lang natin kay Jesus ang ating puso at maging tapat sa bawat hakbang, tiyak na malalampasan natin ang anumang uri ng suliranin at pagsubok na nagtatangkang humarang upang maabot ang pagtatagumpay sa kasalanan. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa ating sariling kakayahan, kundi sa dakilang biyaya ng Diyos na siyang tunay na nagpapabago sa ating pagkatao. Siya ang nagbibigay ng panibagong lakas sa tuwing tayo ay nagnanais ng sumuko, at siya rin ang humuhubog sa ating karakter upang maging angkop ang ating buhay sa bagong langit at lupa na ating tatahanan.